Abayahawa, Isaya Awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawakwar tawab, Abayahawa. Bawakwar tawab, Abayahawa. Kalhalal, Abayahawa alhayam. Alhalal, Abayahawa alahayam. Bahasa Masyaya Kihawasay. Bahasa Masyaya Kihawasay. Bahasam Raw Kakadas. Bahasa Raw Kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Wang Masyarala Ilda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abayahawa. Tawada Abayahawa. Yaman. Okay. Yan ang prayer, opening prayer natin. Hebrew yan lahat. Okay. So, bago tayo magsimula sa topic, to be continue, nasa chapter 44 na tayo, up to 51, sa still in the book of Enoch. Ngayon, batiin natin ang ating mga kapwa Remnant Hebrew Israelite. Unahin natin ang Digos Davao del Sur na mga Remnant Hebrew Israelite doon na pinangunahan ni Pastor Junard Ban Yasharala Kabasag. Kumusta kayo dyan, mga taga Davao? Happy Sabbath sa inyong lahat dyan. Diretso tayo sa Cebu, sa Toledo City, na pinangunahan ni Pastor Sabadya Allah. Kumusta kayo dyan, mga taga Cebu? Maayong buntag sa inyong tanan diha. Malipayong pagpahulay, happy Sabbath. At sa atong pagtitipon, pagsamba na sa ating Abayahawa alhayam. At doon tayo naman sa Iloilo, sa Ahoy, Iloilo, kay Pastora Meldy Masohol. Kumusta kayo dyan, mga Remnant Hebrew Israelite sa Iloilo? At sa Liangan East, Bacolod, Lanao del Norte, kumusta kayo, mga Remnant Hebrew Israelite na pinangunahan ni Pastora Corazon Castillo? Kumusta kayo, mga Remnant Hebrew Israelite? Patuloy lang tayo kayod sa ating gawain para kay Abayahawa. At doon din sa CI, Sambuanga, Sibugay, kay Pastor Jerry Mayagma and family. How are you? Kumusta kayo dyan, mga Remnant Hebrew Israelite? At tiis lang. At doon naman sa ating Mother Assembly sa Caloocan, ang bishop doon ay si Bishop Charmel Boy Alima. Kumusta kayo dyan? At daughter assembly niya sa Bulacan, sa Santa Maria, Bulacan. At si Pastor Neil naman ay nasa Prayer Mountain. Doon na nakatira at magbukas siya ng assembly doon. At doon naman sa isang daughter assembly nasa may boundary ng Malabon at Caloocan, kay Pastor Ricky de los Santos. Kumusta kayo dyan, mga Remnant Hebrew Israelite? At sa mga kapastoran dyan sa Mother Assembly, kay Pastor Pio Oliveros, Pastor Orly Magbanwa, and Pastor GR Carbonell. Kumusta kayo dyan, mga kapastoran na mga naglilingkod para sa ating Abayahawa? Si Elder para Jeremiah Israel nandito sa Pilipinas. Siya yung nagtuklas na ang Pilipinas, karamihan dito ay mga tribe of Manasi. Ayon sa prophecy, sa silangan mailagay si Manasi. So ang atin namang si Gabar, si Gabar ay nasa Indonesia, tribe of Ephraim yan eh. Pero ayaw niya tawagin tribe of Ephraim, gusto niya tribe of Joseph. Kasi ang Ephraim kasi hindi kasama sa 144,000 eh. Gusto niya makasama. Okay. So, kay Elder Michael Whitefield sa USA. At saka si
si Isaiah Yasharala, medyo pumayat konti. So, si Hosea sa Africa, sa Ethiopia. Kumusta? At ang iba, di na natin banggitin, maubos ng oras natin. So, palakpakan natin si Mashayak Kihawashay, Alalawaya. So, simula na tayo. Nasa chapter 44, magsimula. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 44, verse 1. Isa pang kababalaghan na nakita ko tungkol sa mga kidlat. Kung paanong ang ilan sa mga bituin ay bumangon at nagiging mga kidlat at hindi maaaring humiwalay sa kanilang bagong anyo. So, itong mga anghel na bituin, siguro, nasawa sila sa itsura nila, aba, gusto nila maging kidlat. Kung paanong ang ilang mga bituin ay bumangon at nagiging mga kidlat at hindi na maaaring humiwalay sa kanilang bagong anyo. Gusto na kidlat na lang sila. Lightning sa English. Kaya pala, Yung mga kidlat, anghel din yon. Galing yan sila sa bituin na angel. Ngayon, pansinin natin ito kidlat, lightning. Yan. Iba din yung sikulog. Ito galing to sila sa bituin. Ang bituin kasi angel pa rin yan eh. Tingnan mo ang mga bituin. How many stars are there? Ang dami mga bituin. Siguro ang dami nila. Dami naman tayong mga bituin. Lilipat tayo sa kidlat. So, nabanggit ni Enoch na ang mga bituin iba, naglipat sa kidlat. At gusto ng kidlat na lang sila. Ay na lang bumalik sa bituin. Okay. kidlat na pumapatay. Trillion, billion of star or angels in the galaxy. Biro mo Trillion, billion. Ang dami talaga. Yan. Angel yan sila eh. Yung mga bituin, itong pang-siyam na klaseng angel to siya. Angel ang pangalan niya. Yan. Ang iba, dahil sa dami nila, nagkidlat na lang sila. Ngayon, basa. Hebrews chapter 12, verse 22. Sa halip, ang nilipatan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng alahayam na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na mga anghel. Yun. Hindi mabilang na mga anghel. Yun yung mga bituin na ang dami talaga. Trillion, billion star or angel in the galaxy. Ganon. That's why ang iba, magkidlat na lang tayo. Sabi na, sige, magkidlat na lang tayo. Lightning. Star, mga angel pala yun. Angel din. May kinalat sa yung papawid. Tapos yung ngayon magdingding, yun ang ano. Yun yung mga tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 45, verse 1 to 6. At ito ang ikalawang talinhaga tungkol sa mga nagtatatwa sa pangalan ng tahanan ng mga banal at ni Yahweh ng mga espiritu. At sa langit ay hindi sila aakyat. At sa lupa ay hindi sila darating. Ganito ang magiging kapalaran ng mga makasalanan.
Sino ang nagtatwa sa pangalan ni Yahweh ng mga espiritu? Sino kaya't ang iniingatan para sa araw ng pagdurusa at kapighatian? Sa araw na iyon, ang aking hinirang ay uupo sa trono ng kaluwalhatian at susubugin ang kanilang mga gawa. At ang kanilang mga dakong pahingahan ay hindi mabilang. At ang kanilang mga kaluluwa ay lalakas sa loob nila kapag nakita nila ang aking mga hinirang at ang mga tumawag sa aking maluwalhating pangalan. Ang mga nagtatwa sa pangalan ng tahanan ng banal at ni Yahweh ng mga espiritu. Di na sila sa langit mapunta. Hindi sila makaakyat. Di makaakyat. Hindi rin sila dito sa lupa. Na pag bumaba na ang new earth, new heaven, and new Jerusalem, di rin sila. Ano ang hantungan nila? Lake of fire. Yan ang nangyayari. Nakita yan ni Enoch sa ikalawang talinghaga niya. Nakita niya ang mga pangyayari. Pero sa mga kaluluwa ay lalakas ang loob nila kapag nakita nila ang aking mga hinirang. Yung mga matuwid, nakita lang mga hinirang kapo. At ang mga tumatawag sa aking malulhating pangalan. Kita mo talaga may pagkaiba sa mga matitino at sa mga pasaway. Tuloy. Kung magkagayoy, aking patatahanin ang aking hinirang sa gitna nila, at babaguhin ko ang langit, at gagawin itong walang hanggang pagpapala at liwanag. At aking babaguhin ang lupa, at gagawin itong isang pagpapala. At aking ipapanahan doon ang aking mga hinirang. Ngunit ang mga makasalanan at mga manggagawa ng kasamaan ay hindi tutuntong doon. Sapagkat ako'y naglaan at nasiyahan sa kapayapaan. Aking mga matuwid, at pinatahan mo sila sa harap ko. Ngunit para sa mga makasalanan, ay may hatol na nalalapit sa akin, upang aking lipulin sila sa balat ng lupa. So, kita mo ha, marami tayong natutunan sa Book of Enoch. Pero mo, sabi rito, sa mga hinirang, doon tatahan sa babaguhin niya ang langit. Kasi itong langit kasing normal ngayon, butas-butas na ang mga ozone layer. That's why mayroong tinatawag na global warming o climate change. Papalitan. At saka walang hanggang liwanag. Wala nang gabi, puro araw na. Sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, puro araw na lahat, walang gabi. At bagong langit, bagong earth, at yung mga remnant Hebrew Israelite makatira sa Jerusalem, bagong Jerusalem. Hindi yung Jerusalem dyan, polluted na yan, corrupt, ano na yan, defiled. Kasi ang nakatira, naghudyo-hudyuhan, mga Edomites, mga lahi ni Esau na anak ni Mastima, na fallen angel, o naging Satan. Pero sa mga hinirang, sa mga elect, sa mga pinili at matuwid, ay dito, kasama sa walang hanggang tirahan. Pero ang mga pasaway, upang aking lipulin sila sa balat ng lupa. Mag-iinding talaga. Ngayon, happy pa kayo ngayon. Nag-ipon kayo ng maraming pera sa pamamagitan ng pagnanakaw, corruption, lahat.
medyo tayo pa ang tumakilid minsan sa buhay. Pero tiis lang tayo. Pero sila, happy sila. Pero may katapusan sila. Tayo, wala tayong katapusan. Eternity tayo sa buhay na walang hanggan. Promise po yan. Tayong mga elect na mga matuwid. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 46, verse 1 to 8. At doon nakita ko ang isa na pinuno ng mga araw. At ang kanyang ulo ay maputi na parang balahibo ng tupa. At kasama niya ang isa pang nilalang na ang mukha ay may anyo ng isang tao. At ang kanyang mukha ay puno ng kagandahang loob. Tulad din ng isa sa mga banal na anghel. At tinanong ko ang anghel na sumama sa akin at ipinakita sa akin ang lahat ng nakatagong bagay tungkol sa anak ng tao, kung sino siya at kung saan siya nagmula, at bakit siya pinuno ng mga araw. At siya ay sumagot at sinabi sa akin. So, anong hitsura ang pinuno ng araw na hinirang? Ay ang kanyang ulo ay maputi na parang balahibo ng tupa. Si Yahweh siya yun. Di ba puti? May kasama siya na ang isa pang ninalang na ang mukha ay may anyo na isang tao. Sino yan? Si Juan Bautista. Siya ang nag-prepare the way of the Messiah. Siya ang nagbukas. Sila yon na una, tapos susunod. Dinescribe yan yung ano. Kita mo ha? Si Juan Bautista tong isang kasama. Naride. Puno ng kaganda. Ngayon, eto, at tinanong ko ang anghel na sumama sa akin at pinakita sa akin ang lahat ng nakatagong bagay tungkol sa anak ng tao. Ito yon si Messiah Yahweh. Kung sino siya at kung saan siya nagmula at bakit siya napuno ng mga araw, pinuno ng mga araw. At siya ay sumagot at sinabi sa akin. Nagsabi matanong to si Enoch Mas maganda rin. At least, yung mga nangyayari sa taas, nalaman natin. Okay. Tuloy. Ito ang anak ng tao na may katuwiran, na siyang nananahan ng katuwiran. At siyang naghahayag ng lahat ng mga kayamanan niyaong nakatago, sapagkat pinili siya ni Yahweh ng mga espiritu. At ang kanilang kapalaran ay may higit na kadakilaan sa harap ni Yahweh ng mga espiritu sa katuwiran magpakailanman. At itong anak ng tao na iyong nakita ay magtataas ng mga hari at mga makapangyarihan mula sa kanilang mga upuan, at ang mga malalakas mula sa kanilang mga luklukan, at kakalagan ang mga bato ng malakas, at babali ang mga ngipin ng mga makasalanan. Mabali ang ngipin ng makasalanan. Magtataas siya ng mga hari. Kasi pag nandyan na sa New Heaven, New Earth, may mga bansa yan, yung mga hintil na nation. May mga hari din ilalagay. At may hari din sa New Jerusalem. Siyempre, mangunguna diyan ay Tribe of Judah. Tribe of Judah kasi. Yan. Ngayon, itong pinili ni Yahweh. Alaman natin ito kung ano talaga itong anak ng tao na pinuno ng araw. Tuloy. At kaniyang ibababa ang mga hari sa kanilang mga luklukan at mga kaharian,
sapagkat hindi nila siya pinupuri at pinupuri ni may kababaang loob na kinikilala kung saan ipinagkaloob sa kanila ang kaharian. At kaniyang ibababa ang mukha ng malakas at pupunuin sila ng kahihiyan. At ang kadiliman ay magiging kanilang tahanan. At ang mga uod ay magiging kanilang higaan. At sila'y hindi magkakaroon ng pag-asa na bumangon sa kanilang mga higaan. Sapagkat hindi nila pinupuri ang pangalan ni Yahweh ng mga espiritu. Itong tinutukoy ni Enoch dito, ito yung Battle of Armageddon na second coming ni Messiah Yahawashi. Na yung mga hari dito ay kanyang lilipunin. Tatanggalin. Yung mga leader nga. Mga leader ng mga bansa. Kasi ayaw nga nang tanggapin siya eh. Kasi ang ibang tinatanggap na Jesus Christ sila eh. Hindi siya pinupuri. Hindi siya pinupuri. Ayaw nila yung Messiah Yahawashi. Gusto nila Jesus Christ. Ngayon, yung naparusahan na sila doon sa impyerno, ang higaan nila ay mga uod. Yan. Mga uod ang higaan. Yan ang nangyari. Tuloy tayo ha. Basa. At ito ang mga humahatol sa mga bituin sa langit. At itaas ang kanilang mga kamay laban sa kataas-taasan. At yurakan ng lupa at tatahan doon. At lahat ng kanilang mga gawa ay nagpapakita ng kalikuan. At ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanilang mga kayamanan. At ang kanilang pananampalataya ay nasa mga Diyos-Diyosan na kanilang ginawa ng kanilang mga kamay. At itinatanggi nila ang pangalan ni Yahweh ng mga espiritu. At kanilang inuusig ang mga bahay ng kaniyang mga kapisanan. At ang mga tapat na umaasa sa pangalan ni Yahweh ng mga espiritu. So kita mo, hindi natanggap talaga ang Yahweh. Ayaw nila. Inuusig o, mga tapat. Ayaw. Pero ang mga tapat, tanggap. Pero sila hindi. Anong tanggap nila? Mga Diyos-Diyosan na ginawa. Mayayaman dito sa Manila. Pagka may mga prosesyon ng santo, bigay. Bigay. Yan ang tanggap nila eh. Hindi siya agad. Kahit naman. So, yung lumang panahon, yung ginawa ng guyang baka, talaga siniwangawan. Ngayon naman, revolto, takbuhan pa, ginaganon-ganon pa na. Kita mo sa IP, ginaganon pa. Mga revolto, dyan sa Quiapo. Yung Black Nazarene. Grabe. Yan ang mga taong ayaw kay Yahweh, pero gusto nila sa mga Diyos-Diyosan. At ang kanilang pananampalataya ay nasa mga Diyos-Diyosan. Yan ang pananampalataya nila eh. So, makikita mo na talagang grabe. Hindi pinasok ang Book of Enoch kasi makakatulong ito eh. Baka madiscourage sila na mali pala tayo ng Diyosan. Hindi nila pinasok. Ayaw ng Catholic na yan. Mga pare, na mayayaw. Kasi mabibisto sila eh. Marami na silang palusot na wala na, hindi na sila makalusot dahil ang dami nang nabanggit dito sa Book of Enoch na tumbok sa kanila. Ngayon, at ang kanilang inuusig ang mga bahay ng kanyang mga kapisanan at ang mga tapat na tumaasa sa pangalan ni Yahweh, ang mga espiritu. So, inuusig talaga tayo. Tayo naman ay usigin eh. Bakit kayo? Yahweh naman yan eh. So, nilalait tayo, ayaw nila. Kasi marami nga silang kapayog-panampalataya eh. Pero hindi nila alam, ang tinataas nila
ay ang mga fallen angel, si Satanas, mga disdiyosan. Nakakalungkot nga. Tuloy tayo. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 47, verse 1 to 7. At sa mga araw na iyon ay aakyat ang panalangin ng matuwid. At ang dugo ng mga matuwid mula sa lupa sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. Sa mga araw na iyon, ang mga banal na tumatahan sa itaas sa langit, magkakaisa sa isang boses at magsumamo at manalangin at magpuri at pasalamatan at purihin ang pangalan ni Yahweh ng mga espiritu sa ngalan ng dugo ng matuwid na nabuhos at upang ang panalangin ng matuwid ay hindi mawalan ng kabuluhan sa harap ni Yahweh ng mga espiritu upang ang kahatulan ay magawa sa kanila at upang sila'y huwag magdusa magpakailanman. So, binanggit sa ngalan ng dugo ng matuwid na nabuhos. Tinukoy doon si Mashiach Yahweh siya eh. At ang panalangin ng matuwid aakyat sa langit. Yan, sa araw na ngayon. Ang mga banal tumatahan sa itaas ng langit, magkaisa sa isang boses at sumasamo at manalangin at magpuri sa pamagit at magpasasalamat at purihin ang pangalan ni Yahweh ng mga espiritu. Pero dito sa lupa, ilan lang tayo nagpuri sa pangalan ni Yahweh? Kunting-kunti pa lang tayo. Kasi binabasihan kasi nila 66 book. Wala namang Yahweh dito eh. Wala namang Yahweh siya dito eh. Yan. Kasi hindi nila alam, yung Bible na hawak nila ay that is the Fallen Angel Bible. In other words, Satanic Bible. Linglang talaga ang sangkatauhan sa Biblia na yan. Ngayon, tuloy tayo. Noong mga araw na iyon, ay nakita ko ang mga pinuno ng mga araw nang siya ay nakaupo sa trono ng kaniyang kaluwalhatian. At ang mga aklat ng buhay ay nangabuksan sa harap niya. At ang lahat niyang hukbo na nasa langit sa itaas at ang kaniyang mga lingkod ay tumayo sa harap niya. At ang mga puso ng mga banal ay napuspos ng kagalakan dahil ang bilang ng mga matuwid ay inialay. At ang panalangin ng matuwid ay dininig. At ang dugo ng mga matuwid ay hinihiling sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. Kita mo? So, ilan lang talaga ang maglulhati kay Yahweh. Yun, nabuksan ang aklat ng buhay. Buksan. Binuksan ni Yahweh Shai. Yung pinuno ng mga araw. Yan. Siya ay nakaupo sa trono ng kanyang. Ngayon, tuloy tayo. Ayan. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 48, verse 1 to 10. At sa lugar na iyon, nakita ko ang bukal ng katuwiran na hindi nauubos. At sa palibot nito ay maraming bukal ng karunungan. At lahat ng nauuhaw ay uminom sa kanila. At napuspos ng karunungan. At ang kanilang mga tirahan ay kasama ng mga matuwid, at banal at mga hinirang. At sa oras na iyon, ang anak ng tao ay pinangalanan sa harapan ni Yahweh
ng mga espiritu at ang kanyang pangalan sa harap ng pinuno ng mga araw. So, ito na. Pinangalanan. Itong anak ng tao sa harap pa ni Yahweh. Alamin natin to, ha? Tuloy. Oo, bago ang araw at ng mga tanda na nilikha, at bago ang mga bituin sa langit na ginawa, ang kanyang pangalan ay pinangalanan na noong una ni Yahweh ng mga espiritu. Siya ang magiging isang tungkod ng mga matuwid, kung saan mananatili ang kanilang mga sarili at hindi mahulog. At siya ang magiging liwanag ng mga hintil at ang pag-asa ng mga nababagabag ng puso. Ang lahat ng nananahan sa lupa ay magpapatira pa at sasamba sa harap niya at pupurihin at luwalhatiin at ipagdiriwang ng awit ang Yahweh ng mga espiritu. At dahil dito ay siya'y pinili at itinago sa harap niya bago likhain ang sanglibutan at magpakailanman. Pansinin mo dito, ha? Oo, bago ang araw at ng mga tanda ng nilikha at bago ang mga bituin sa langit na ginawa. Ang kanyang pangalan ay pinangalanan na noong una ni Yahweh ng mga espiritu. Wala pa ang bituin, wala pa ang araw, wala pa lahat ng nilikha, wala pa lahat. Nandoon na ang pangalan niya. Pinangalanan na noong una ni Yahweh ng mga espiritu. Yung Yahweh siya'y hindi yan talagang sumulpot lang. Wala pa ang creation lahat, wala pa. Nandoon na, naka-preserve na ang pangalang Yahweh siya'y. Ngayon, ano ang pagkakaiba ngayon sa Yahweh at saka Yahweh siya'y? Pero itong Yahweh siya'y na ito, siya magiging liwanag ng mga hintil. Kasi dito ang mga hintil nagkakaroon ng kaligtasan by grace alone. Nasib ang mga hintil because of etong ipapangalan ng anak ng tao. Naging anak ng tao, ha? Pero hindi naman yan tao. Naging anak ng tao. Ngayon, tingnan natin. Basa. 1 chapter 17 verse 11. At ako'y wala na sa sanglibutan, at sila'y nasa sanglibutan. At ako'y naparito sa iyo, banal na Ama, at sa iyong pangalan ay ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging katulad natin. Sabi rito, banal na Ama, at sa iyong pangalan ay ibinigay mo sa akin. Sa English, ha? And I am no longer in the world, and they are in the world, and I have come to you, Holy Father, and in your name, ano pangalan na? Yahweh. You have given me. So, ang pangalan ni Yahweh at saka yung anak, the same. Yahweh siya'y. Paano maging tama yung Jehovah, Yahweh, tapos Jesus Christ? Ang layo. Wala. Yahweh, Jesus Christ. Jehovah, Jesus Christ. Layo. Tapos ginawa pa lang English, Lord, Jesus Christ. God. Yung God kasi alahayam niyang katumbas, power yan .
makagagahom. Ang the proper name kasi sa Babylonian Bible, yung Yahweh, yung Yahweh, katumbas, ginawa nilang Yahweh or either Jehovah. Jehovah is the second modern Hebrew. Ang first modern Hebrew, Yewa yan eh. Yewa. Ginawa nilang Yahweh. Na naging modern, Yud He Waw He, YHWH. Yan yon. Tapos, anak, Jesus Christ. Ang layo. Yahweh, Jesus Christ. Kahit naman yung Yewa, Jesus Christ. O Jehovah, Jesus Christ. Ang layo. Di yan magaparihas. Pero Yahweh siya'y, same. Kasi sinabi niya, At ako'y at sa iyong ngalan ay ibinigay mo sa akin. Ngayon ha, tingnan natin. Basa. Mateo chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahawashai, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Original Bible to. Yahawashai yan, basahin. Dito, Yahawashai ha. Matthew chapter 1 verse 21. Sa English, and she gave birth to a son, and called his name Yahawashai, because he will save his people from their sin. Pero sa Bible ng Babylonian, corrupted Bible, doctorated Bible, Jesus na gilagay dito. Jesus na. Paano maging tukma ang Jesus at Yahweh? Jesus at Jehovah. Jesus at Lord. Layo. Ngayon, yung bilang makapangyarihan, ang original, alhayam, ginawa nila ng God, Diyos. Tapos, yung anak na Jesus, God daw yun. Pero may ibang grupo din na hindi God yan. Hindi yan Diyos, si Jesus. Yung ama lang ang Diyos. tao yan. Kasi tao. Kita mo ang gulo ha. Pero makita mo may harmony. Di sinabi na, ang iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ngayon, ano ang Yahweh sa pagkakaiba sa Yahweh? Kasi yung magkatukma eh. Kaysa Yahweh, Jesus, Jehovah, Jesus, ang layo. Ang S Ito sabi rito, what does the Hebrew name Yahawashai means? Ano ba ang kahulugan ng Yahawashai? Ano ba ibig sabihin? Sa Hebrew name. According to a user from United Kingdom, the name Yahawashai is of Hebrew origin. Origin hindi modern Hebrew. And means, ang kalugan, Yahweh is salvation. Ang Yahawashai, si Yahweh pala yan nga tagapagligtas. Bakit siya maging tagapagligtas si Yahweh? Kasi naging anak ng tao siya, nagkatawang tao, para mag-shed ng blood. Para sa katubusan. Promise din niya kay Adam and Eve. Promise niya yan. Okay. Babasahin natin. Sige. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa alhayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa, at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. O dalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Yan ang request ni Adan eh. Tuloy. Ngunit sinabi ni Alhayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo. Sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo, hanggang sa matupad ang aking tipan
kita at ibabalik kitang muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Muling sinabi ni Alahayam kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Ito yan ha. Ito yung promise ni Abba Yahweh kay Adan at Iba. Ngayon, makabalik sila sa hardin, sa liwanag na hinahanap kung saan walang kadiliman. Kasi wala nang gabi doon, puro araw na lang. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Ang iba ayaw na sa langit, dito lang daw sila sa lupa. Gugunaw kayo dito. Gugunawin to eh. Papalitan ng bagong langit, bagong lupa. Eto gugunawin. Dito lang tayo. Kasama kayo magunaw. Kita nyo yung error nyo? Magbasa kayo dito ng first book of Adan and Eve. Promise ni Abba Yahweh to na si Adan ay dadalhin sa langit. Doon na po ang Garden of Eden. Wala na dito sa Elda na naging bansang Pilipinas. Ngayon, tuloy natin. Ngunit gagawin ko, kapag ako ay bumaba mula sa langit, at ako ay magiging laman ng iyong mga kaapu-apuhan, at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na dumating sa iyo, sa yungib na ito, ay sasapit sa akin sa libingan. Kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako na walang mga taon, ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao, upang iligtas kayo. At ang Alahayam ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Sino yung anak ng tao? Si Yahweh yun. Nangako kay Adan na magkatawang tao siya. Sabi rito na at ako na walang mga taon at ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon. Mabilang na siya. At sa mga panahon ng mga buwan. At ang mga araw. Ma-under na siya mga araw, taon. Medyo tumanda na rin siya. Pero si Yahweh yun ha. Kasi naging tao siya. Nagkatawang tao siya. Ang purpose doon, para iligtas si Adan at si Iba, pati ang kanyang mga inapo o binhi. Sino yun si Yahweh siya? Siya yun si Yahweh. Pero ang iba, hindi siya maniwala. Hindi. Iba si Yahweh, iba si Yahweh siya. Si Yahweh siya, high-ranking angel, mali. Tayo ay mataas tayo sa mga anghel. Kasi nilikha tayong kalarawan ni Yahweh. Ngayon, kung si Yahweh siya ay anghel siya, high-rank, mas mataas tayo kay Yahweh siya. Hindi siya pwede. Dapat siya mag-bow down sa atin. Dahil lahat ng mga anghel, pinabow down kay Adan and Eva kita mo? Error ang teaching po kapag sabihin nyo si Yahweh siya ay galing sa high-ranking angel. Siya po si Yahweh na nagkatawang tao na mabibilang siya sa mga panahon, sa mga araw, sa mga buwan, sa mga taon. Magkakaroon siya ng laman, maging tao siya para iligtas kayo. Ituloy pa natin. Ang dami ito ha. Another. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 24, verse 4 to 6. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan, at sinabi sa kanya, O Adan, kung
kung paano ibinubo mo ang iyong dugo, gayon din, ibububo ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din, mamamatay din ako. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako, gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong inialay mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. Ayan ang liwanag. Kung basahin to ang buong chapter nito, si Adan kasi si Eva tumalon sa bangin. Patay silang dalawa. Sabi ni Gabriel sa langit, yung nilikha mong tao, patay. Sabi ni Abay Hawa, alam ko, bubuhayin ko yon. Ito na. Yung binuhay niya sa si Eva, nag-usap na sila dito. Ito yung eksena. Na mangyari din sa kanya, magkatawang tao siya, at mamatay din siya. Para mag-shed ng blood. Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So, ang source ng salvation by blood. Hindi by Torah o kautusan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo sumunod sa Torah. Kaya tayo mo sumunod sa utos ng ating Creator, Aba Yahweh, kasi bilang anak, susundin ang kanyang tatay. Pero hindi yun na, sundin mo utos sa tatay para maging anak ka ng tatay mo. Anak ka na. May batas. Before the foundation of the world. Ang anak mo ba, kung hindi mo sunod sa'yo, hindi mo na anak? Maging anak mo lang siya kung masunurin sa'yo, anak pa rin. Kaya lang, pag hindi sumunod, palo. Pero anak mo siya. Because of blood. Kaya nang naging anak mo siya dahil sa dugong na nalaitay sa kanya, dugo mo yun eh. Ngayon, yung blood ni Mashiach Yahushua, nasasyawa ng katawang tao, yun po ang nag-save sa atin. Yun ang hindi naintindihan ng iba, na para bang ang kaligtasan, Tura. Sige, sunod ka sa utos ng tatay mo para maging anak ka ng tatay mo. Mali. Maling-mali. Wrong doctrine po yan. Paaralin ninyo to. Ang dami dito. Sunod. Sa iba pang talata. Kasi basa. At kung paano ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong yon, gayon din naman, gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan at buburahin ko ang mga pagsalangsang dito. At ngayon, Masdan, aking tinanggap ang iyong handog. O Adan, ngunit ang mga araw ng tipan, kung saan iginapos kita, ay hindi natupad. Kapag natupad na, ibabalik kita sa hardin. Kailangan to pa rin kasi ang nangyari, kasi nagkasala eh. Ang anak na pasaway, palo. Ito, part of palo to ni Adan ni Eva. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila anak ni Alhayam, ni Yahweh. Anak sila. Kaya lang napalo lang talaga. So, paano sila iitubos? Hindi lang sa kanilang dalawa, kundi pati sa mga inapo, mga binhi. Sa dugo po ni Yahweh, nga nagkatawang tao, siya si Yahweh siya. O, tuloy pa natin. Ang dami ito. Tuloy. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 42, verse 1 to 11. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alhayam kay Adan. At sinabi sa kanya, O Adan, kung ano ang iyong sinasabi, dalhin mo ako sa isang lupain kung saan may kapahingahan. Ito ay hindi ibang lupain kaysa dito. Ngunit ito ay ang kaharian ng langit, kung
saan nag-iisa ang kapahingahan. Ngunit hindi mo magagawa ang iyong pagpasok doon sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos lamang na ang iyong paghatol ay lumipas at natupad. Kung magkagayoy, paakyatin kita sa kaharian ng langit. Ikaw at ang iyong matuwid na binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa kanila ang iba pang hinihingi mo sa kasalukuyan. Hindi lang kay Adan, pati sa mga matuwid na binhi ay ibibigay din ni Aba Yahawa. Nga siya ay nagkatawang tao, siya si Masyayak Yahawa Shai. Kasi ang nangyari, napalaya sila sa Garden of Eden, nagkaroon ng kahirapan dahil parusa sa isang anak na pasaway. Pero, patawarin sila, hindi katulad sa anghel na kasala, walang kapatawaran, at mismo si Yahawa, nagkatawang tao. Ang pangalang Yahawa Shai, nandoon, nakaredy na yan, wala pa lahat ng creation. Langit, lupa, mga anghel, bituin, wala pa. Nandoon na ang Yahawa Shai. Kasi Yahawa is salvation. Yan ang Yahawa Shai. Ngayon, tuloy tayo. At kung iyong sinabi, bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang ako'y makainom at mabuhay. Hindi mangyayari sa araw na ito, kundi sa araw na ako'y bababa sa impyerno at sirain ang mga pintuang tanso at dudurugin ko ang mga kaharian na bakal. Kung magkagayoy, aking ililigtas sa awa ang iyong kaluluwa at ang mga kaluluwa ng mga matugid, upang bigyan sila ng kapahingahan sa aking halamanan. At iyon ay mangyayari pagdating ng katapusan ng sanglibutan. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na hinahanap mo, hindi ito ay pagkakaloob sa iyo sa araw na ito. Ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgotha. Nabanggit ang salitang Golgotha, ha? Nabanggit ito sa Book of John, ang Golgotha. Wala pa ang Book of John yung panahon nito. Kasi kaya nag-iiba pa lang, sila pa lang tao dito eh. Ngayon, may Golgotha na nabanggit. Ngayon, anong gagawin ni Yahawa na magkatawang tao? Siya papasok siya sa impyerno. Sisirain niya ang mga pintuang tanso. Dudurugin niya ang kaharian ng bakal. Malaman ba natin to? Hindi. Kung hindi tayo magbasa. Malalaman natin, doon yun makikita sa Ebanghelyo ni Nicodemo. Yes. Dito Pero, dito sa John, anong nakalagay sa John 19:17? Basa. John chapter 19 verse 17. Inilabas siyang pasan ang kahoy papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pasan ang kahoy, hindi po cross. Kahoy, in other words, troso, lag. Yun po ang nasa original Bible. Ngayon, tingnan natin sino yung nagpasan o ganyan ang pagpasan. Ganyan ang mga parusa noon. Hindi yung cross ganyan, Habang magpupunta sa Golgotha, kasi doon siya bibitayin sa punong kahoy doon, ay bilang parusa, eto. Pero, medyo naawa yung mga, kasi ang nagpaparusa niya, mga tribe of Judah yung mga pasaway, tribe of Judah, mga Hudyo. Ngayon nangyari, nagpapatulong, tinawag na si Simeon. Tulungan mong pasan niya. Para makapahinga konti si Yahawa Shai. Tingnan mo tingnan mo yan. Yung pasan
ng kahoy, oh. Parusa sa magulang sa anak niya, oh. Napasaway, oh. Chinese, oh. Hapasan. Umiyak ng bata. Ganyan, nagpasa ng kahoy. Parang troso, haligi. Yan. Ngayon, basahin natin, ha. Hebrew, Filipino, Hebrew, English. Dito. Basa. Unang Pedro chapter 3 verse 18 to 20. Sapagkat ang masyayak na walang kasalanan ay namatay na minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang kayo ay maligtas. Namatay siya ayon sa laman at muling nabuhay ayon sa Espiritu. Sa ganitong kalagayan ay pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nakakulong. Silang mga espiritong ayaw sumunod sa alahayam na matiyagang naghintay sa kanila noong panahon ni Noe, habang ginagawa ang arka. Ilang tao? 8 lamang ang nakaligtas sa So, sino si Awasay? Pumunta sa mga nakulong. Doon sa Sheol, sa impyerno. Kasi yun ang sinabi niya doon kay Adan, nasisirain niya ang bakal doon, mga pintuan, at mangaral din siya doon. Kasi ito mga nandoon nakulong na mga banal, hindi kasi naniwala yung panahon ni Noah, mga pasaway din. Pero dahil ilik sila, never lost salvation, isisave talaga sila. Kasi mga lahi sila ni Sete. Tuloy natin, basa. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 16, verse 1 to 6. At habang si Satanas at ang prinsipe ng impyerno ay nagsasalita ng gayon sa isa't isa, biglang may isang tinig na parang kulog at humahangos. Nagsasabing, umakyat kayo sa inyong mga pintuang daan, o kayong mga prinsipe, at itataas ninyo ang walang hanggang mga pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Nang marinig ito ng prinsipe ng Sheol, sinabi niya kay Satanas, lumayo ka sa akin, at umalis ka sa aking mga tahanan. Kung ikaw ay isang makapangyarihang mandirigma, labanan mo ang hari ng kaluwalhatian. Pero anong kinalaman mo sa kanya? Matapang itong prinsipe na impyerno Pinalaya si Satanas doon sa Sheol, sa impyerno. Nakalagay doon, kayong mga prinsipe, hindi lang isang prinsipe kayong mga prinsipe, itaas ninyo ang walang hanggang mga pintuan. At ang hari ng kahatian ay papasok. Sino to? Si Yahweh siya'y. Ngayon, pinalayas niya, layas ka. Kasi ito kasi Satanas ang dahilan kung bakit ang Yahweh ng katawang tao namatay at nabuhay magmuli. At dito, tumakilid yung nila, kalagayan. Alam ng prinsipe ng impyerno, ikaw ang dahilan Satanas. O labanan mo siya kung magdirigma ka. Pag hindi, layas sa dito. Tuloy tayo At pinalayas niya siya sa kanyang mga tahanan. At sinabi ng prinsipe sa kaniyang masasamang pinuno, isara ninyo ng mabuti ang mga pintuang tanso, at itali ninyo ang mga rehas na bakal, at lumaban kayo ng buong tapang. Baka tayo ay mabihag. Ngunit nang marinig ito ng buong pangkat ng mga banal, ay nagsalita sila ng malakas na tinig na may galit sa prinsipe ng impyerno. Buksan mo ang iyong mga pintuang bayan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian.
kaluwalhatian. Ito yung mga banal na nakulong doon sa Sheol. Sa impyerno. Ngayon. Ayan. Friends of Hell, Leviathan. Sino yung Prince of Hell? Leviathan. Si Leviathan. At isa pa si Dagon. Pero itong pinuno, Leviathan. Grabe, laki niyan. Si Dagon at si Leviathan, ngayon nandito, pangalan, Jesus Christ. Mas gwapo. Mamayang hapon. Mas gwapo sa kanya. Pero mo sinamba ng mga tao, Jesus Christ, hindi alam, si Leviathan yan, prinsipe na impyerno. Paano kayo dadali sa langit? Na taga-impyerno naman yan, prinsipe na impyerno yan, si Jesus Christ. Ito si Leviathan at saka si Dagon. 10 nga ang fallen angel sa katanguhan ng Jesus Christ. Mamayang hapon talakayin natin yan. Isang pangalan. Kawawa nga Ipinagtanggol niya. Kasi mahimala talaga 10 fallen angel Hindi naman makadaya si Satanas sa mga fallen angel, sa mga tao kung wala siyang power. Yan. Yan. Si Leviathan, fallen angel. Yan. Friends of Hell. Tuloy tayo. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 16, verse 17 to 19. At ngayon, ikaw na mabaho at mabahong prinsipe ng impyerno, buksan mo ang iyong mga pintuang daan upang ang hari ng kaluwalhatian ay makapasok, sapagkat siya ang Yahawa ng langit at lupa. Habang sinasabi ito ni David, ang makapangyarihang Yahawa Baka ibang David yan. nakita sa anyo ng isang tao at inilawan ang mga lugar na iyon na dati ay nasa kadiliman at pinutol ang mga gapos na hindi maaaring maputol noon. At sa pamamagitan ng kanyang hindi magagapi na kapangyarihan, ito'y nagapi. At sa mga nakaupo sa malalim na kadiliman sa pamamagitan ng kasamaan at sa anino ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sabi ng mga banala, pinungalan ni David, ay wag ko, ito ba si King David ba to? Nasa ano yun to? Sa Sheol, sa Hades, sa impyerno. Sabi, buksan yung pintuan. Kahit hindi pintuan, kaya mabuksan. Sabi niya, ang makapangyarihang Yahawa. Si Yahawa, ay nagpakita sa anyo na isang tao. Yun si Yahawa siya Sino yan si Yahawa siya? Siya si Yahawa, ang Ebanghelyo ni Nicodemo na dating tinawag na mga gawa ni Poncio Pilato, hindi pinasok sa 66 book. Kasi mabibisto, marami rin tayong matutunan dito. At ang mga nagbabasa po ng mga 66 book, kinakahon pa, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, aba. 777 nga ang buong aklat ng Bible ng original Tapos 66 na lang. Kinakahon, hindi ito pinasok para hindi malaman na yung si Yahawa, nagkatawang tao, si Yahawa siya, sabi nga ni David na, papasukin ang makapangyarihang Yahawa. Kasi yun pumasok, ang hari ng kalwatian ay nagpakita na sa anyo ng isang tao at liwanag. At inilawan ang mga lugar na iyon na dati ay nasa kadiliman. Nagliliwanag pagpasok ni Yahawa siya Yan. Ikaw na mabaho. Sino mabaho? Yung prinsipe ng impyerno. Malangsa Si Leviathan sa dagat yan Malangsa ngayon, sino nang nakapwestong pangalan niya ngayon? Si Jesus Christ. Bumango. Sikat pa naman, buong mundo, halos lahat ng buong mundo nagsamba sa prinsipe ng impyerno. Jesus, kagad sila
Mamaya, talakayin natin mamaya yan. Sa talakayan. Tuloy. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 20, verse 1 to 3, 11 to 12. Pagkatapos ay dumating si Mashiach Yahawashai sa paraiso, kasama ang mga banal na nakakulong mula sa impyerno. At sinalubong sila ng dalawang lalaki. At agad na nagpatira pa at sumamba sa harapan ni Mashiach Yahawashai. At ang mga banal na kasama ni Yahawashai mula sa impyerno ay nagtanong, sino kayo? Yan ha. Pagdating ni Yahawashai sa paraiso, kasama yung mga banal, sinalubong sa dalawa. Eto namang mga banal nagtanong, sino kayo? Sino kayo? Yan. Ebanghelyo ni Nicodemo yan ha. Tuloy tayo. Sino yan? Sige. Sumagot ang isa sa kanila na nagsasabi, ako si Enoch, na isinalin sa pamamagitan ng salita ni Alhayam. At ang taong ito na kasama ko ay si Elias, na inilipat sa isang maapoy ng karwahe. At narito ako sa paraiso, kasama si Adonai Yahawashai, na dumaan muna kami sa impyerno upang daanan ang mga banal na nakakulong sa impyerno. At ang kasama kong magnanakaw ay naroon sa impyerno. Nang makarating ako sa paraiso, sinabi sa akin ng anghel na bantay ng paraiso, alam niya ang lahat ng tungkol sa akin. Etong magnanakaw nito na nakapako din sa punong kahoy, nakasama ni Yahawashai, si Dimas. Si Istas ay nandoon sa impyerno. Sabi niya, ang kasama kong magnanakaw ay naroon sa impyerno. Kasi ayaw maniwala yun eh. Pero si Dimas, sabi niya, Nangutya pa yun eh. nangutya pa. Sabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo ang dapat dito maparusahan, kamatayan dahil tayo ang nagkasala. Ito na sa gitna, walang kasalanan niya. No? Sabi niya, Yahawashai, alalahanin mo ako kapag nandoon ka na sa paraiso. Anong sabi ni Yahawashai? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yung sinama, dumaan mo na sila sa impyerno. Dinaanan ng mga banal. Nakasama pa si Dimas sa impyerno. At sabay ding nasama si Istas. Kaya lang si Istas, di na makasama sa paraiso. Doon na lang sa impyerno. Naiwan. Pero ang anghel na bantay sa paraiso, alam niya. Sabi niya, alam niya ang lahat ng tungkol sa akin. Ito aklat ni Nicodemo, hindi pinasok sa 66 book. That's why ang mga pastor ng born-again Christian, mga bishop ng born-again Christian, mga protestante, ignorante talaga kay kulang ang inyong kaalaman. Dahil 66 lang nga eh. Kayo pa ang carrier ng 666 dahil bilang tao, number 6 tayo dahil ang unang tao si Adan, number 6. Nilikha sa pang-anim na araw. Ngayon, bilang tao na kalahi ni Adan, number 6 ka, nagbasa ka ng dalawang 666 na aklat na 66 book. Tatlo na. Carrier ka ng 666. Tapos sabihin nyo, ayaw namin na 666, mark of the beast, pero kayo mismo ang hawak ng 666. Wala talaga. Niluluto kayo sa sarili inyong mantika kasi nagtitiwala kayo sa 66 book. Gawa ng Batikan. Ng gawa ng Vatican Canon Law. Professor ay Tuloy. Ito tayo basa. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahawashai, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang
ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Matagpuan lamang kay Yahweh Shai. Sino to si Yahweh Shai? Si Yahweh is salvation. Si Yahweh ang tagapagligtas. Pag Yahweh ang tagapagligtas, pagbuhin yon, Yahweh Shai. Si Yahweh pala yan nga tagapagligtas. Kasi siya ang nagligtas eh. Nagkatawang tao siya, nag-shed siya ng blood para sa katubusan. Ngayon, kayong ibang mga Messianic, mga Remnant Hebrew Israelite, di kayo maniwala? Gusto nyo si Yahweh Shai ay galing sa high-ranking angel? Maling-mali ang katuruan nyo. Sagutin ninyo yan. Magmaminus ang reward ninyo pagdating ng Judgment Day. Dahil kung elect kayo, save naman talaga kayo eh. Kaya lang, titira kayo sa... Nakita ko sa parang pala, sa parang. Hindi sa bangkita. May bangkita din, sa parang. Yung mga ano paan. Yeah, walang ano. Di, siya na si iba nakatira, sa parang naman sila. Yung Garden of Eden, wala namang bahay doon eh. Doon lang. Wala namang gabi doon eh, puro araw naman. Doon lang sila nakatira. Higa lang sa kilid-kilid. Yan. Sa parang, bangkita o sa tabing ilog. Yan, papakita ko mamaya. Kasi walang tahanan. Pero kita mo yung tahanan ng mga sumusunod. Ang ganda ng tahanan. Ang mga mansion. Tuloy tayo. Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 42, verse 8 to 11. Sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo. Sa panahong yaon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong mga binhi na magsisisampalataya sa akin, upang ito'y maging sa kanila magpakailanman. Muling sinabi ni Yahweh kay Adan, O Adan, noong ikaw ay nasa halamanan, ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating sa iyo. Ngunit yamang ikaw ay lumabag sa aking utos, ang lahat ng mga paghihirap na ito ay dumating sa iyo. Ngayon, ang iyong laman ay nangangailangan ng pagkain at inumin. Uminom ka nga ng tubig na iyan na dumadaloy sa iyo sa ibabaw ng lupa. So, anong requirement ng laman natin? Wala kay adag ni iba. Kailangan kakain. Kasi kayo trabaho. Pag walang pambili, utang mo na ng bigas. Para may pangsaing. Lalaki ang utang. Ang iba naman, kayo talaga, kasi ito na yung requirement sa katawan natin eh. At ngayon, ang inyong laman ay nangailangan ng pagkain at inumin. Uminom ka nga ng tubig na iyan na dumadaloy sa iyo sa ibabaw ng lupa. Yun na. Ang mga anghel, sila sa si iba, hindi yan nagugutom, pero pwede sila kumakain. Bawal, yung tree of knowledge yun ang ibilang bawal. Kasi hindi naman yung kalooban ni Hawa na maglagay. Si Samael ang nagtanim doon eh. Ang sama-sama talaga ng Pauline Angel. Samael, sama talaga. Yan. Ngayon, makain nila ang tree of life. Kung gusto lang kumain, pero hindi sila magugutom, hindi mauhaw. Yung si Rafael nga, na sabi niya, nakakain, kumain siya, sabi niya, imahinasyon lang yan. Yung kasama niya si Tubit, at saka si, yung anak ni Tubit, na pumunta sila doon sa, lugar doon sa bahay ni Sarah, si Tobias. Imahinasyon lang yon. So, ganon. Pagdating ng panahon, ay hindi na rin tayo nagugutom na uhaw sa New Heaven, New Earth, pero pwede tayo kumain. Kasi nandoon naman ang tree of life eh. Makakain tayo. Kung gusto kang kumain. Pag ayaw mo naman, okay lang yan. Walang problema kasi hindi ka magutom. Ngayon, pag hindi ka makakain,
Tigok ka. Buto, mga yayat, makasakit, hanggang matigok. Dahil kayod talaga, parusa to sa mga anak niyang pasaway mula kay Adan, iba. Ito ang parusa natin, namana natin. Pero, gumawa si Abba Yahawa ng paraan. At nakalaan na yung pangalang Yahawa Shai noon pa. Para siya, si Yahawa Shai, si Yahawa na tagapagligtas. Yahawa ay salvation. Yan ang meaning ng Yahawa Shai. Ngayon, tuloy tayo. Eto, basa. Zacarias chapter 14 verse 9. At si Yahawa ay magiging hari sa buong lupa sa araw na yaon. Si Yahawa ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay magiging isa. Pagdating ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, Yahawa na ang tawag na. Wala na yung Yahawa Shai. Kasi ang mission kasi ng Yahawa Shai, si Yahawa ang tagapagligtas. Tapos na siya, nagligtas sa atin So, ang proper name niya, Yahawa talaga. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 48, verse 7 to 10. At ang karunungan ni Yahawa ng mga espiritu ay nagpahayag sa kanya sa mga banal at matuwid, sapagkat kaniyang iningatan ang kapalaran ng mga matuwid, sapagkat kanilang kinapuotan at hinamak ang daigdig na ito ng kalikuan. At kinapuotan ang lahat ng mga gawa nito at mga paraan sa pangalan ni Yahawa ng mga espiritu. Sapagkat sa kanyang pangalan, sila ay naligtas. At ayon sa kanyang mabuting kaluguran, ay nangyari ito sa kanilang buhay. Sa mga araw na ito ay malungkot ang mukha ng mga hari sa lupa. At ang malakas na nagmamay-ari ng lupain dahil sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Sapagkat sa araw ng kanilang paghihirap at paghihirap ay hindi nila may liligtas ang kanilang sarili. Magmalungkot ang mukha ng mga malalapad ang lupa. Huwag kayong bumili. Yung mga hari sa lupa, malungkot. Ito mo sa pangalan ni Yahawa, sila ay naligtas ayon sa kanyang mabuting kaluguran. Kasi yung Yahawa Shai, si Yahawa tagapagligtas. Yahawa is salvation. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy tayo Basa. At aking ibibigay sila sa mga kamay ng aking mga hinirang, gaya ng dayami sa apoy. Gayon sila magsusunog sa harap ng mukha ng banal. Gaya ng tingga sa tubig, ay lulubog sila sa harap ng mukha ng matuwid. At walang bakas nang sila ay masusumpungan pa. At sa araw ng kanilang kapighatian, ay magkakaroon ng kapahingahan sa lupa. At sa harap nila, ay mga bubuwal sila, at hindi na babangon muli. At walang kukuha sa kanila ng kaniyang mga kamay, at magtataas sa kanila, sapagkat kanilang ikinaila ang Yahawa ng mga espiritu at ng kanyang pinahiran. Luwalhatiin ang pangalan ni Yahawa ng mga espiritu. Nakakatakot talaga itong mga tao na ayaw talaga tumanggap sa pangalan ni Yahawa. Ayaw. So wala. Kawawang kawawa. Lulubog sila. Mga bubuwal sila at hindi na babangon muli.
at walang kukuha sa kanila ng kanilang mga kamay. At magtataas sa kanila. Ito yung time kasi sa Battle or Armageddon, pagbaba ni Yahawashi. Ito, eksena na ito. Yung mga hari sa lupa nalulungkot. Kasi nagtipo-tipo naman sila para sa gira ng Battle of Armageddon eh. Yan. Ngayon, sunod dito yung New Heaven, New Earth. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 49, verse 1 to 4. Sapagkat ang karunungan ay ibinubuhos na parang tubig, at ang kaluwalhatian ay hindi nagkukulang sa harap niya, magpakailanman. Sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat ng mga lihim ng katuwiran. At ang kalikuan ay mawawala na parang anino at hindi magkakaroon ng pagpapatuloy. Sapagkat ang hinirang ay nakatayo sa harap ni Yahweh ng mga espiritu, at ang kaniyang kaluwalhatian ay magpakailanman, at ang kaniyang kapangyarihan sa lahat ng salinlahi. So ito ang problema ngayon sapagkat ang karunungan ay ibubuhos na parang tubig at ang kaluwalhatian ay hindi magkukulang sa harap niya magpakailanman. Binuhos na po ang karunungan para malaman ninyo ano ba talaga ang tunay na pangalan. Kaya lang ang problema, sirado na, nakakaho na ang inyong mata. Doon na lang nakatumbo kayo sa 66 book. Hindi kasi pwedeng dagdagan, bawasan, sabi ng Timothy. Dito lang. Pero ang karunungan, sa pamagitan ng YouTube channel, pinangaral, sinama pa natin sa GC para malaman na, ginidma lang nila. Wala. Ayaw nila. Doon lang sila sa 66 book. Ngayon, hindi nila tanggap itong karunungan na binubuhos na parang tubig. Ayaw nila. Kasi, napamahal na sila sa puso yung salitang Jesus Christ. Hindi kasi nila alam yung Jesus Christ, siya sinibyatan, siya sinago na prinsipe ng imperno na mabaho. Kasi dito, para sa inyo, mabango. Pero pag nasa imperno na kayo, makita yung mabaho mo pala, Jesus Christ. Yan ang minamahal ninyo. Ngayon, binubuhos ng karunungan. Kaya ang problema, nakakahon kayo. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Sinabi na ninyo, pero masyadong matigas ang puso nyo. Kasi, hindi nga kayo elect before the foundation of the world. Mga anak kayo ng mga fallen angel. Siyempre, blood is thicker than water. Anong blood mo? Fallen angel. Doon ka talaga kumampi sa fallen angel. Eh, biro pa naman 10 fallen angel sa katauhan ni Jesus Christ. Tatay mo yan eh. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy pa natin. Basa. At sa kaniya nananahan ang espiritu ng karunungan. At ang espiritu na nagbibigay ng kaunawaan. At ang espiritu ng pangunawa at ng kapangyarihan. At ang espiritu ng mga nangatutulog sa katuwiran. At hahatulan niya ang mga lihim na bagay. At walang makapagsasabi ng kasinungalingan sa harap niya. Sapagkat siya ang hinirang sa harap ni Yahweh ng mga espiritu, ayon sa kanyang mabuting kasiyahan. Sabi rito, ng mga natutulog sa katuwiran. Natutulog sa katuwiran kasi ayaw makinig sa katuwiran kasi nakatali na sa 66 book. Masyadong napaniwala sa Vatican Canon Law.
Actually, sa totoo lang, kayong mga born-again Christian, mga Protestant, niluluko kayo. Ano ba ang aklat? Ilan bang aklat ng Roman Catholic? 23. 73. Ang original King James niya, 80. 1611. Ngayon, ginawa na para sa inyo, 66, para kayo ang carrier ng 66. Di pinagtawanan lang kayo ng Katoliko. Pinagtawanan lang kayo. Tawa nga pare, sabi Yung Dark Ages nga, pinapatay ang lahat ng mga Protestante. Sa isang gabi, daming pinapatay. Utos ng Santo Papa. Halos lahat, sabay-sabay yung gabi na yung pinapatay ang lahat ng mga Protestante. Ngayon, hindi mapigil, dumami kayo. Gagawin na lang kayo ng carrier ng 66, 666, para yung Bible 666. Pinagluloko lang kayo ng Katoliko. Ang Ethiopian Bible, dalawa ang canon. May broader canon at saka narrow canon. Ang narrow canon sa Ethiopia kasi ay 81 books. Ang broader canon, 86. Ngayon, 120 na. Itong latest ngayon, 2022. 120 ang aklat na ng Ethiopia. Pero dati 81 lang. Yun ang na-compose ng narrow canon. Narrow, kunti lang. Yung broader canon, malawak. Ngayon, 120 books na. Ngayon, ang Protestante, born again, 66. Ang Katoliko, 73. Pinagluloko kayo mga pastor ng born again Christian. Pinagtawanan lang kayo sa mga pari, mga Katoliko. Sila 73 ang aklat na sa inyo, 66. Then, plus kayo, number 6. Di 36 na. Yan, dapat matauhan kayo. Magising kayo. Kasi natutulog kayo sa katuwiran. Dapat magising kayo. Tuloy pa natin. binigay ng Espiritu. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 51, verse 1 to 5. At sa mga araw na iyon, ay ibabalik din ng lupa ang ipinagkatiwala dito. At ibabalik din ng Siol ang tinanggap nito. At ibabalik ng impyerno ang inutang nito. Yan palang impyerno mga utang. Sapagkat sa mga araw na iyon, ay babangon ang hinirang. At pipili siya ng matuwid at banal sa kanila. Sapagkat ang araw ay malapit na upang sila ay maligtas. Yan na yun. Malapit na. Kasi bababa na New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. At ito, yung sa Sheol, yung utang sa impyerno, balik sila lahat doon. Doon na sila mapunta. Ngayon, ito na. Basa. At ang hinirang sa mga araw na iyon ay uupo sa aking trono. At ibubuhos ng kaniyang bibig ang lahat ng mga lihim ng karunungan at payo. Sapagkat ang yahawa ng mga espiritu ay nagbigay sa kanila sa kanya at niluwalhati siya. At sa mga araw na iyon ay lulukso ang mga bundok na parang mga lalaking tupa. At ang mga burol din ay lulundag na parang mga korderong busog sa gatas. At ang mga mukha ng lahat ng mga anghel sa langit ay liliwanagan sa kagalakan. At ang lupa ay magagalak. At ang matuwid ay tatahan doon. At ang mga hinirang ay lalakad doon. Ngayon, ito dito natin unahin discuss At ang hinirang sa mga araw na iyon ay uupo sa aking trono. Sino ba itong hinirang na pinuno ng araw? Yahweh siya yun Si Yahweh nagkatawang tao. Uupo siya sa trono ni Yahweh. Kasi siya rin yung si Yahweh Hindi naman siya agawan ng trono. Naging anak lang siya dito
naging anak ng tao kasi may misyon. Pero pagbalik doon, isa na lang pangalan, Yahweh. Uupo sa trono daw niya. Yung hinirang sa mga araw na iyon. Hinirang. Sino yung tinukoy dito hinirang? Si Yahweh nga nagkatawang tao, si Yahweh. At ibubuhos ng kanyang bibig sa lahat ng mga lihim at karunungan at payo. Talagang buhos talaga. That's why itong mga panahon na ito, ipapangaral na dahil maituro na ang original Hebrew Bible kasi mayroon na tayong Google Translator. Yung original Bible na Hebrew, matatranslate na natin kung anong mga lingwahe. Hindi natin sumasandal sa mga Bible na mula sa Vatican Canon na dinuktor, kinurap, at pinalitan ng pangalan ng mga fallen angel. Bistado na sila. Ngayon, ano mangyari? Mga araw na yaon, lulukso ang mga bundok na parang mga lalaking tupa. Ito namang mga kordero na parang lulukso, parang busog ng gatas. At pinakadulo dito, ang matuwid ay tatahan doon. At ang mga hinirang tayo yan, ay lalakad doon. Dito na yon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. Ang mga remnant doon sa New Jerusalem. Tingnan natin ha. Ito ha. Behold, I make all things new. Yan ang tirahan ng mga makatanggap ng mana sa kaharian ng langit. Yun ang mansyon. Yan o, mansyon o, yan. Wow. Oh, ganda. Diyan titira ang mga matitino na mga remnant Hebrew Israelite. Sa New Jerusalem yan ha. Pero ang mga pasaway, nasabi niya magsimba na, hanggang hindi pa. Dito sila titira, dito. Eto, dito sila sa parang, dito. May bangkita ba? Wala, tabing ilog o. Diyan sila tutulog, diyan. Kiniklip ng mga Jehovah Witness ha. Diyan sila natitira na ganyan. Oh, ganyan na sila. Wala silang mansion, no? All things new. In the new heaven and new earth. Yan, dyan. Dyan titira. Walang mamanain sa langit eh. Walang mana. Oh, that's how titira. Siguro may bangkita doon malapit sa palasyo, sa mansion. Pero dito, sa parang to eh. Oh, yan. Yan titira. Oh, yan. Pukumpuk sila dyan. Ng mga dami, no? Sabi niya, dami naman kami, oh. Oh, yan. Dito, titira kayo, oh. Oh, yan. Dito. Ayos ang drawing, ha? Oh, yan. Masaya naman daw sila. Marami naman daw sila. Oh, yan. Pero, hindi kayo makatira dito. Ang mga matitino nga naglilingkod ay dito, may sariling mansion. Kaya Yahweh. Oh. Pero ang wala dito sa labas, ito sa bangkita. O doon sa parang. Either sa bangkita o sa parang. Hindi parang Marikina. Dito. O yan. Ngayon, ang mga lingkod din niya, nagmi-meeting, di ba? Nandito yung mga leader na mga naglilingkod. Ito si Yahweh, nakaupo. O yan, ang mga leader na mga matitino. Na may mga mansion. Pag meeting yan, o yan, nandyan sila. 12 tribes and 12 gods. Yung mga pasaway, hindi sila kasama sa meeting dito. Doon na sila parang o sa bangkita. Yan. Yan. Awit na tayo. Buti mo, Yahweh sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Yahweh na
na alahayang. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting ayan, akin ay nagmamahal. One more time. Kay boti-boti mo, Yahweh Shai. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Yahweh Shai na alahayang. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuting yan sa amin ay nagmamahal. For the last time, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Yahweh Shai na alahayang. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuting alahayam na sa amin ay nagmamahal. Mabuting alahayam, mabuting alahayam na sa amin ay nagmamahal. Mabuting alahayam, mabuting alahayam na sa amin ay nagmamahal. Yes! Mabuting alahayam, mabuting alahayam. Purihin ka, purihin ka. Tayo'y dadakos panalangin. Pastor Richard. Okay, tayo po'y manalangin. O mapagpalang Aba Yahweh, sambahin ang iyong pangalan at kayo po'y aming dinadakila sa oras na ito. Patuloy ng inyong mga aral at kaalaman ay aming pong nalaman at sa oras na ito, nawa ay ito'y magamit upang mapukaw ang kalooban at pangunawa ng nakararaming mga remnan na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Ikaw na siyang tunay na pinagmula ng lahat ay muling makilala at masariwa sa diwa at kalooban nila aming Yahweh. Aming panalangin sa iyo na inyo pong ingatan at pagpalain ang iyong salita at marating ang lahat ng sulok ng apat na panig ng daigdig upang ang mga remnant ni Jacob ay makakilalang muli sa iyo at maihanda ang kanilang mga puso, ang kanilang mga sarili upang ikaw ay muling tanggapin sa kanilang buhay bilang tunay na Adonai, bilang aming tunay na may likha, bilang tunay na aming na nagmamayari sa amin. O Yahweh, aming alahayam, sambahin ka sa apat na sulok ng mundo at patuloy na ang iyong biyaya ay maranasan ng mga nagsisi hanap sa iyo sa panahon na ito. Muli, Aba Yahweh, wala kaming ibang sasambahin at pararangalan sa lugar na ito. At kayo lamang ang nag-isang alahayam, ang banal na Yahweh, mula noon hanggang sa muling pagbabalik ng Yahweh Shai na aming dakilang hari. Purihin ka, sambahin ka, yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh Shai, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,